Good afternoon mga boss, mga bay. Sa mahilig sa sabong, ito ay para sa inyo. About our topic for this afternoon is about conditioning. Sa ano, kung i-share ko sa inyo about conditioning 7 days, kasi kadalasan kasi yung nagko-condition gusto nila ilaban agad. Kaya madalas nagko-condition sila ng 7 days. 7 days, yun talaga yung pinakamababang conditioning. Ngayon, i-share ko sa inyo, gumagamit din kasi ako ng condition na ganun kasi alam mo naman pag fighter, hindi na nakahintay ng matagal na dapat laban agad. Alam nyo na. Ngayon, i-share ko sa inyo how to condition sa loob ng 7 days. I mean, sa loob ng 7 araw. Ngayon, una sa lahat, dapat marami kang manok para ma-prevent mo yung conditioning na yun. Kasi kung kunti lang yung manok mo, kunti lang yung pagpipilian mo. Dapat makapili ka talaga ng gusto. Hindi lang balansyado yung balahibo at yung katawan, hindi lang ganun. Dapat meron siya lang fighting style. Kasi, pag 7 days conditioning, dapat ang ilalaban mo, yung mga may fighting style. Hindi lang yung grabe kung maglaro, parang ganun. Hindi lang yun kasi kadalasan natatalo yung mga grabe kong maglaro. You know guys, kung sa bungiro alam mo yun. Pero ito advantage na ituturo ko sa inyo. Para makuha nyo yung na 7 days conditioning, ito yung gawin nyo. Kung marami kang manok o konti lang yung manok, same lang naman yun, may manok. Ito yung gawin nyo. Piliin nyo yung manok na may fighting style. Lalo na yung manok na magaling sa unang palo. Yun ang importante talaga, yung unang palo. Tapos maganda rin sa manok na ilaban sa loob ng 7 days conditioning, yung may ilag. Napaka-importante nun. Kasi pag yung manok mo na talagang pumapalo sa una, hindi nagpapauna, lalo na yung una niyang palo pumasok talaga, maganda yun. Maganda yun sa mga ganyang klaseng conditioning sa 7 days. Ngayon guys, yun yung piliin nyo ha. Tapos ngayon, huwag na kayong magpurga kung sa tingin ninyo na ayos na yung palo nya, ayos na yung galaw nya. Yun naman talagang titingnan natin, diba? Tapos mayroon din naman 7 days na pwede kang magpurga. Kasi yung pagpupurga ng manok, marirecover naman yun sa loob ng 6 days. Basta ang ibigay mo lang sa napagkain is yung talaga, yung masustansya. Tulad na lang ng pinapakain mo sila sa umaga. Pag conditioning, kunti na lang pinapakain ko Pero ubod ng sustansya yon. Meron doon yung Vitamin Pro, nilagyan ko pa ng Electrogen, lalagyan ko pa ng asukal yan, lalagyan ko ng honey, tapos lalagyan ko ng yung sa itlog, yung kulay yellow, yung kulay dilaw, yun ihalo ko yun, ganun ako magkondisyon. So prevention talaga na makakuha siya ng lakas kahit bagong purga siya. Pagdating ng 5 days, recover na lahat yun. Yung pagod ng katawan, yung paliguan, dapat paliguan ng para before fight, yung mga 3 days before fight, paliguan para pagdating ng sabungan parang babae na wow, ang ganda naman niya, parang ganun ba. Dapat presentable talaga yung manok mo bago mo ilaban. Ganun ako Ngayon sa unang araw, pag sa tingin ko malakas na siya pumalo, huwag nyo nang purgahin, bigyan nyo na ng vitamins, tapos yung pagkain nila, ganun nga. Ang importante sa lahat, kahit na magaling na yung manok mo, malakas na pumalo, tapos magaling maglaro, meron paling kulang dyan. Alam nyo ba kung ano? Dapat, ito guys tandaan nyo, dapat pagpakain nyo ng agahan, pagsapit ng alas 10 ng umaga o 10 AM, dapat nagpapasikat kayo nun. O di kaya ini-spar nyo ng 2 palo o 3 palo lang para yung manok hindi maninibago at masasanay sila. O mag-spar ka, dapat pagdating ng 10 AM wala nang laman yung butsi nila, dapat empty na yon
para makagalaw sila ng maayos. Tapos 10 AM yon, tapos pagka 2 AM, ganun din yung gagawin mo. Kung anong ginawa mo sa 10 AM, ganun yung gagawin mo sa 2 PM. Nung pangalawang araw na yon o unang araw. Tapos ito nga po pala, bago nyo i-break o i-spar o isikad yung manok nyo, dapat magpapakain kayo dapat sa loob lang ng kulungan. Huwag nyong pakainin sa baba kasi yung dahilan na nakakain sila ng mga bato. Alam nyo naman mayroong bato na kulay green. Baka isipin nila grains yun, gutom na sila dahil hindi mo pinakapakain nang nasa kulungan pa sila. Tukain nila yun, no? Paano? Pag nakain nila yun, hindi na matutunaw doon sa loob. Yun ang manok na kahit anong palo ay wala silang lakas. Dahil yung pagkain nila, yung kinain nila hindi natutunaw sa loob. Yun ang tandaan nyo, boss. Bago kayo mag-drop ng manok nyo, pakainin nyo muna sa kulungan nila. Tapos habang kumakain sila, walisan nyo yung dradrapan nyo ng manok o yung meron kayong mga flying pins. Dapat before nyo isikad, idaan nyo muna sa flying pins, palakad-lakarin, warm up, ganun. Tapos linisan nyo yung mga flying pins niyo. Dapat hindi marumi, kasi pag marumi yun, baka makain nila, makasira ng tiyan nila yun. Baka pagdating pa ng laban magano yung nila, pakiramdam nila baka masira. Ganun, baka yun yung dahilan na masasabi ng iba na bakit ganun, hindi yun yung laro ng manok ko, pero bakit ganun, parang may nabago, ganun. Yun, kasi hindi mo na maintain ang safety ng manok. Oo, ang mga manok pag nagugutom yan, tuka na lang yung mga yan, lalo na yung mga yung mga wild na mga animal sa lupa. Hindi na natin napapansin pero sila kitang-kita nila. O ganun. Ganun yung mangyayari. Ganun yung mangyayari, mga boss. Kaya kayo, bago kayo mag-drop, pakainin nyo muna at ganun, mga bossing. Dapat bago nyo ibaba yung manok nyo, yung lalakaran nila is malinis na para safety yung manok ninyo. At hindi masayang yung gastos ninyo, pagod ninyo, at saka yung pera ninyo. Dapat safety lahat. Ako, pag magkukondisyon ako, dapat talaga priority yung manok. Bago mo sila iiwanan, dapat nabigay mo na lahat. Nabigay mo na yung pagkain na masarap sa manok mo, naibigay mo na yung ensayo na buong buo na ensayo, na hindi sila malulupig kahit anong uri ng labanan. Yun. Tapos dapat meron ka ring observation sa init ng panahon, sa ulan. Dapat meron kang observation. Ako pag pag umuulan, sandali lang, boss, sumasakit ang tiyan ko. Ako pag umuulan, hindi talaga ako nagbababa ng manok. Diyan sa kulungan lang sila. Except kung meron kang tawag doon, yung galyera, pwede kang magbaba doon. Lalo na meron kang flying pins, okay yun. Pero kung wala kang flying pins, isa ka lang backyard, huwag nyo nang ibaba yung manok nyo kapag tag-ulan. Ibaba nyo lang kung wala nang ulan at tuyo na yung lupa. Huwag nyo ibaba kung basa yung lupa, kasi magkakadumi yung manok nyo, baka makakain pa siya ng madumi doon. Huwag nyo nang ibaba. Hayaan nyo na lang, hintayin nyo na lang yung init ng panahon para mainitan naman sila. Importante yung init ng araw, lalo na yung init ng araw na yung masakit talaga tumama. Yun, napaka-importante sa manok yun, kasi yun ang vitamin sa balahibo at mata nila. Oo, napaka-importante nun. Tandaan nyo, boss, napaka-importante nun yung masakit na init. At yung unang araw, lang yun sa tingin ko is nasa 50% lang yun, yung unang araw niya. Sa tao, malaking tulong yun. Pero sa manok, 50% lang yun. Pero ang pinakamandindi na observation ko sa manok, sa akin lang, yung tanghali. Yun ang napakagandang vitamin sa manok. Sa katawan nila, balahibo nila, sa mata nila. Lilinaw lalo yung mata nila pag ganun kainit. Yan. Yan ang observation ko sa akin, mga boss. Kasi nung nag-lockdown, nagsimula ako nag-breeding nun Pero pag nag-lockdown na, meron akong mga 15 heads na stag. Alam nyo ba yung stag ko is running 8 months pa lang yun.
O 7 and ano, running 8 months pa yung mga yon. Ngayon, dahil nga sa nag-lockdown, kinondisyon ko, nagko-kondisyon ako ng 15 yun, nagko-kondisyon ako ng 12 heads. Oo, nagsimula ako ng kondisyon ng nagsimula ako ng linggo yon. Linggo talaga ako magsisimula ng kondisyon para hindi ko makalimutan kung ilang araw na sila. Kasi yung linggo, nagko-kondisyon ako niyan kasi pagkatapos kong magpagalaw ng manok o naglinis sa manukan ko, pupunta ako ng sabungan Pero yung time na yun, nasanay ako na walang sabong. Tupada, maraming tupada nun. Kaya nga, nagkondisyon ako ng time na yun. Sabi ko, kung ibebenta ko yung manok ko sa panahong yun, talagang mura lang. Kasi lockdown ng time na yun eh. Marami din namang bumibili, pero sa tupada lang nila nilalaban. Ngayon, sabi ko, sayang ko nung ibenta ko tong mga to. Mas maganda siguro kung i-condition ko na lang sila. Ngayon, kinondisyon ko siya, nagkandak ako ng conditioning about stag. Then 12 heads yung mga yan. 15 man yun, 12 lang yung kinondisyon ko. Sabay-sabay sila para isang gastos lang. Kasi kung patatlo-apat ka mag-condition, grabe ang gasto mo nun. Mas maganda na yung buo silang lahat, 12 heads, isang gasto lang. Isang lagay mo ng vitamin pro, kalahating kutsara ng electrogen, asukal, honey, yung tawag na dugos, tapos ganoon. Tapos sa 12 heads na yon, isang yelo ng itlog. Yung yelo sa loob, ewan ko ang tawag kasi doon sa Bisaya is pughak. Ewan ko sa Tagalog anong tawag nun, hindi naman talaga tayo Tagalog eh. Nagtatagalog lang naman tayo dahil para maintindihan ng mga Tagalog na mga viewers natin dyan. Yun. Ewan ko anong tawag doon. Kasi yung mga Bisaya natin na mga viewers or mga kaibigan is nakakaintindi naman ng mga Tagalog mga yan. Yung Tagalog lang, meron kasi na hindi pa nakakaintindi. Kaya Tagalog lang muna tayo mga boss. Ngayon, sa 12 heads, isang itlog lang magagastos mo. So, hindi ba nakatipid ka doon? Yun ang diskarte ko. Kasi alam nyo naman, hindi sobra-sobra yung pera natin. Kulang na kulang talaga, kaya dapat magtipid. Pero advantage na nga yun para maanuhan ka lang sa tabletas. Kasi marami kang paiinumin. Pero nasa sa'yo na naman yan, observation nga eh, meron dapat observation. Ngayon, nagkukondisyon akong 12 heads. Ngayon, pagdating ng mga 11 days to 10 days, sabi ko sa sarili ko, ready ng mga manok ko. Ang lulutong na pumalo at ang galing pa umilag. Sabi ko, parang kapag maglaro, naturuan ko talaga sila ng maayos kasi lockdown nga ng time na yun, wala akong trabaho, focus ako sa manok. Ngayon, sabi ko, pusang gala, ang istag pa ng manok na ito, pero pag lumaro, parang kak na. Kaya sabi ko sa sarili ko, pwede ko na ito ilaban. Ngayon, na inutusan ko yung kumbaga handler ko, yung tagapakain ng manok ko. Meron kasi akong bata na tagapakain. Ngayon, inutusan ko yung tagapagpakain ko ng manok. Ano pa yun eh? Mga 11 years old. Sabi ko, puntahan nyo yung si Jingoy. Jingoy kasi yung pangalan ng tao na lagi kong kakalaban sa tupada. Sabi ko, puntahan nyo, may lalaban tayo, 3 piraso. Yun. Pinuntahan ng tagapagpakain ko ng manok. Ngayon, maya-maya pumunta, may dalang isang manok. Yung manok nila, talisay. Tapos nilaban ko, ano yung manok nila? Bull stag. Yung sa akin, 7 months, mag-running 8 months pa lang yun. Ngayon, sabi ko, masyadong bata yung manok natin, pero ayos lang to. Total, susubukan lang naman natin yung bloodlines natin. Ngayon, pari kami. Tapos yung pera ko nun, 4,000 mahigit yun. Pinusta ko lahat. Sabi ko, wala naman tayong gagastusan nito eh, pusta natin. Pusta ko, ako lang yung pumupusta kasi yung kalaban, ganito talaga yung ganito talaga yung nun, yung sa kalaban, ganito mataas.
Yung sa taas, sa kalaban. Ito sa akin, sabi ko, kaya naman siguro ng manok ko to kasi malakas pumalo, magaling maglaro. Yun. Yun yung inaasahan ko sa manok ko. Ganun. Ngayon, yung mga manok ko hindi grabe kung pumalo. Pero pag pumalo, patay talaga yung manok mo. Ganun ang ano ko sa manok. Ang gusto ko. Ngayon, sabi ko, sige, tari tayo. Ngayon na, siyempre lockdown ng time na yon, yung mga pulis laging nanguli ng tupada. Kaya ako, sabi ko, pagbitaw ko lalaya ko agad. Ngayon, nagbitawan na. Tagal naglaban eh. Nagano pa sila, nagpakiramdaman pa. Tapos nung pagbitaw ko, nung lumayo ako agad para pag may pulis, takbo talaga ako. Ganun. Maya-maya, sabi ko sa sarili ko, pag naunahan yung manok ko, patay talaga yung sa akin. Tapos ako lang din na nagtatari. Sabi ko sa kalaban ko na, bago pa lang ako natutong magtari. Kaya masyado kayong yamado sa sitwasyong ito. Yamado pa yung manok ninyo, yamado kayo pa sa tari. Ganun. Pero matagal na ako nagtatari. Mga almost 6 years na. Yung time na yun. Umalis na ako sa serbisyo nun. Ngayon, gumiri man yung manok nila, isang palo lang manok ko, dapa agad yung manok nila, yun. Pero hindi natin pabayan yung vlog natin mga boss. Baka mainip na kayo, diretsyon ko na lang. Sa 12 heads na kinondisyon ko, nalaban ko yung 11. Yung pang 12 ko, yung kulay puti, yun talaga yung pinaka grabe na manok ko. Pinaka warrior ko talaga yun. Lahat siguro ng manok ko, yun ang pinaka magaling. Kahit saan mo ilagay, parang basketball, ilagay mo sa taas. Meron, pagdating sa ubos, mas lalong grabe yung palo niya sa baba. Grabe talaga yung manok na yun. Pero bawat tari ko, ano na yun eh, naka-anim na kalaban na yun. Puro na badbaran lang kasi namimilay lagi pag ano ng tari, namimilay talaga. Siya lang naman yung lagi. Tapos pang 7, okay na sana. Sabi ko sa kalaban ko na, sige, mauna na kayong magtari kasi yung manok ko namimilay lagi. So ngayon, okay na yung pera, nakasada na namin yung pera, 8,000. Tapos, nakapusta ako ng 8,000 nun kasi dalawa ng panalo ako nun eh. 3 yung dala ko. Yung 12, sabay-sabay ko nilaban yun. Ang problema, hindi sila kasabay dahil yung kalaban, bukas na naman, ganun yung kalaban. Pero yung condition ko, isang araw lang dapat yun. Ganun. Ngayon, yung ika-12 nga, panalo sana yun eh. Kasi nagtari na kami, tapos na sila magtari. Tapos yung manok ko, tinarian ko, minamadali ko nga pagtari kasi namimila yon. Kaya ngayon, sabi ko, pag namimila ito, bibitawan ko pa rin. Itutuloy ko ang laban kahit namimila ito. Kasi lagi itong ganitong manok na ito eh. Ngayon, di magpapatuka na sana sa kalaban para bibitawan. Pusang gala, nangangayaw yung kalaban. Sabi ko, pusang gala, sayang naman yun. 3 sana panalo namin yun. Yung mga kasama niya na dalawa ng panalo, inilaban ko pa rin kahit nabalda na, nilaban ko pa rin, nanalo pa rin. Yun yung time na sa 12, 11 yung nananalo. 11 yung nananalo. Yung iba, merong 4 na score, 4 na panalo, yung iba, may 2. Yung iba naman, tag-iisa lang, namamatay sila dahil masyadong bata, nasugatan, ganun. Yun yung mga resulta ng conditioning ko noon. Yung nag-lockdown. Grabe yun. Grabe ng mga kapitbahay ko, grabe. Kahit anong dalhin nila, magdadala sila ng pera, ilalagay nila sa tari para daw masumpa kung meron kaming bangil, yung tawag ng ting-anting. Pero wala eh. Ang importante talaga sa manok, yung magaling ka magpagalaw, magaling pang magpapakain, dapat mga tuka mo dapat mini-maintain mo, hindi mo binago-bago para hindi rin mabago-bago yung sikmura nila. Yung ganon, dapat always maintain exercise, tapos maintain observation about your roster, fighting roster. Dapat meron ka talagang time sa manok mo para magtagumpay ka. Ako, kung malakihan lang ako magsugal at kung may pera lang ako, hindi ako nagtutupada. Derby talagang sasalihan ko, lalo na ngayon. Grabe yung mga pa-premyo ngayon sa mga derbies. Walang pack money pa yon. Pero di ko talaga kaya yon. Hanggang papada lang ako. Pero yung mga manok natin, pwede naman natin isali ng derbies. Yung bagong materialis ko, pwede yun. Kaso, wala talaga tayong budget.
napakababa lang ng sahod natin dito. Pero kung papalarin tayo at dito nga sa mga vlog natin, baka matulungan tayo ng mga viewers natin at mag-like at mag-subscribe para makumita naman tayo ng malaki-laki. Yun, mapapakita ko sa inyo boss kung paano ako magkokondisyon, magagap at maglaban ng manok. Buong detalye po ipapakita ko po sa inyo kapag nakapaglaban na ako. Sa ngayon, itlog pa lang po yung mga ano natin. Wala pang sisiw. Oo, pero darating din ang time na yun. Yan boys. Dayan mga boss, dapat ganun talagang conditioning ninyo. Sa mga baguhan natin na mga nagmamanok, ito ay advantage sa inyo na malaman nyo ang proseso sa conditioning. Mas maganda mag-kondisyon ng 15 days to 20 days para matibay talaga yung mga manok nyo. At sa mga matagal na natin mga breeders na naglalaban hanggang ngayon, proud po ako na makalaban ko po kayo. Dahil gusto ko po ng mabibigating kalaban para naman po ma-feel natin yung ating pagod sa training natin sa ating manok. Yun. Nais ko po sana makalaban yung mga bigati na mga nagsasabong. Yan lang guys. Basta importante sa manok, oras at tamang pagpapakain at ensayo lang. Kung meron ka ng 3, pwede ka nang manalo. At I'm sure na lamang ang panalo. That's all guys. Thank you.